Dear Kap Carl, ako po si Mitch, 30 taong gulang, mula sa Tondo. Isa po akong sekretarya. Ang opisina ko po, Kap Carl, ay nasa sukat. Ang working hours ko po, Kap, ay 7 a.m. to 5 p.m. Dahil sa sobrang traffic, ay lagi akong maagang bumabiyahe. Kaya minsan 6 a.m. ay nasa office na ako. Pagkadating ko sa workplace ko, ay lagi akong sinasalubong ni Tatay Henry, isang janitor sa office namin. Kilala si Tatay Henry dahil sa sobrang tagal niya na dito nagtatrabaho. Dahil sa nakapalagayan ko na ng loob si Tatay, ay lagi ko na siyang sinasabayan bilhan ng pang-almusal niya. Dahil puro kape lang siya at lagi siyang nagtitipid para sa pamilya niya. Good morning po, ma'am. Pati ni Tatay Henry sa akin na nakangiti. Good morning, Tatay Henry. Tugon ko naman sa kanya. Akin na po yung mga gamit mo, ma'am. Hatid na kita sa office nyo. Wika niya. Nako, Tatay Henry. Maraming salamat. Tamang-tama, ang dami kong dala eh. Dami ko din kasing hinahabol sa trabaho. Nga pala, Tay Henry. Bumili pula ako ng almusal mo. Paborito mo to, di ba? Palabok at saka poto. Ay, maraming salamat, ma'am. Tamang-tama, magkakape ako maya-maya. Wika niya, may kasamang galak. Makalipas ang 2 linggo, nakasalubong ko si Tatay Henry habang papauwi ako. Ay, ma'am, pauwi na kayo? Tanong ni Tatay Henry sa akin. Opo, Tay Henry. Tugon ko naman sa kanya. Sige, ma'am, hit na kita sa baba. Akin na mga gamit mo. Alok niya sa akin. Kap Carl, si Tatay Henry talaga, matulungin talagang tao. Kaya last year, hindi na kami nagulat na nagkaroon siya ng award. First time po yun na nagkaroon ng award ang isang janitor. Dahil kitang-kita mo naman talaga sa kanya, Kap Carl, na bukal sa loob ang pagtulong niya. Habang nasa elevator na kami, ay napansin ko kay Tatay Henry na parang ang putla niya. Tay Henry, okay ka lang po ba? Tanong ko sa matanda. Okay lang ako, ma'am. Wika niya habang nakangiti. Kasi tay, parang namumutla po kayo. Wika ko sa kanya. Wala ito, ma'am. Baka pagod lang po ito. Pauwi na din naman ako. Ipapahinga ko na lang to. Okay na to. Tugon niya sa akin. Pauwi na din pala po kayo, tay. Ito tay, donut. Pinabibigay ni Sir Archie. Ipasalubong niyo na lang po sa inyo. Wika ko sa kanya. Naku ma'am, wag na po. Pasalubong niyo na lang po sa inyo yan. Wika niya sa akin. Huwag kayong mag-alala tay. Meron din ako. At pinabibigay talaga ito ni Sir Archie sa'yo. Wika ko habang pinipilit kong binibigay sa kanya ang box ng donut. Salamat ma'am. At pakisabi na lang din po kay Sir Archie. Salamat po. Wika niya. Nga pala Kap Carl, si Sir Archie ay anak ng boss ko. Bali lagi yan nasa opisina. Dahil sa kanya na ipapamana ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Ang totoong boss ko kasi Kap Carl ay yung dad ni Sir Archie. Sa dami nilang negosyo, itong kumpanya namin ang ipapamana kay Sir Archie. Mabait naman si Sir Archie sa lahat. Medyo stricto lang pagdating sa trabaho. Kakatapos lang namin magtanghalian. Kaya pumunta kami ni Rose sa smoking area. Si Rose ay isang HR namin. Mitch, may napansin ka ba kay Tatay Henry? Tanong niya sa akin habang naghihit-hit ng sigarilyo. Napansin? Anong ibig mo sabihin?
Tanong ko sa kanya. Parang lagi na lang maputla si Tatay Henry. Wika niya. Ay oo nga, napansin ko din nakarang araw. Sabi niya okay lang daw siya at baka pagod lang daw. Wika ko naman kay Rose. Sinabihan ko na nga yan na magpa-check up. Ang sabi, di pa daw pwede dahil nag-iipon pa siya ng pera para sa mga apo niya. Kawawa naman yung matanda, wika ko. Mag-iisang buwan na di nakakapasok si Tatay Henry dahil daw sa sakit nito sa bato. At dahil nalaman namin ang nangyari kay Tatay Henry, ay nagsulisit kami sa buong building. Laking tulong din yon kay Tatay Henry at sa pamilya niya. Nabalitaan namin na okay na daw si Tatay Henry makalipas ang 3 buwan. Kap Carl, nakasalubong ko si Tatay Henry sa hallway. Good morning Tatay Henry, long time no see Kamusta? Nakabalik na po pala kayo. Bati ko sa kanya. Ning ma'am, opo ma'am, malakas na ulit. Nga pala ma'am, maraming salamat sa ginawa nyo ni Ma'am Rose sa pagsulisit. Malaki pong tulong yun sa akin at sa pamilya ko. Wika niya. Naku po tay, wala po yun. Tugon ko naman sa kanya. At tumungo na ito sa kabilang opisina. Bandang 6 p.m. na ako nakatapos sa opisina. Nang pag-out ko, ay dali ako tumungo sa elevator. Dahil sa alam ko na siksika na naman sa elevator. Nung nasa elevator na ako, Kap Carl, nakaramdam ako ng sobrang lamig at kinilabutan ako. Nang nagsilabasan na sa parking ang mga nakasakay sa elevator, ay biglang may nagsalita sa likod ko. Ma'am Mitch, wika nito. Dahil sa gulat ay napamura ako. Nakakagulat ka naman Tay Henry. Kanina ka pa po ba dyan? Di kita napansin kanina. Tanong ko sa kanya. Sorry po ma'am, pauwi na po ba kayo? Wika nito. Opo Tay Henry, medyo late na nga Tugon ko sa kanya. Hatid na kita ma'am. Alok niya sa akin habang nakangiti. Habang nasa taxi na ako, kumaway ako kay Tatay Henry. Tugon ng pagpapasalamat ko sa kanya. Habang nasa taxi na ako, ma'am, mawalang galang sa inyo. Sino po yung kinakawayan nyo kanina? Tanong ng taxi driver sa akin. Si Tatay Henry po yun. Masyadong matulungin talaga yung tao na yun Kwento ko pa sa kanya. Kasi po ma'am, wala naman ako nakikitang tao sa kinakawayan niyo po. Wika nito na nakakunot yung noo. Baka nakapasok na po kuya, kaya hindi niyo po nakita. Wika ko naman sa kanya. Kinabukasan, habang nasa office ako, tinawagan ako ng boss namin na si Sir Archie. Hi sir, ano pong kailangan nila? Wika ko. Mitch, punta ka sa flower shop Pagawa ka ng offering flower, yung puti, para sa lamay. Utos ng boss ko. Laking gulat ko sa utos ng boss namin, Kap. Ano po? Para sa patay? Wika ko. Yes, at ipapadala mo sa pamilya ni Tatay Henry. Wika nito. Wait lang boss, naguguluhan po ako. Papagawa ko ng offering flower para sa lamay. Nino po? Tanong ko ulit sa kanya. Para sa lamay ni Tatay Henry. Namatay na pala siya. 3 araw na daw nakalipas. At nakaburol siya sa bahay nila. Wika nito. Ano po sir? Patay na si Tatay Henry? 3 araw na nakalipas? Kahapon lang. Nandito pa siya Nakausap ko pa nga siya. At hinatid pa ako sa sakayan ng taxi. Kwento ko pa sa boss ko.
Mitch, paano mangyayari yun? 3 araw na siyang namatay. Wika ng boss ko. OMG Cap Carl, hindi ako makapaniwala. Kaya pala, di nakikita ng taxi driver ang kinakawayan kong si Tatay Henry. Multo na pala ito. Nang napakwento ko kay Rose, ang nangyari sa akin, ay nakwento niya din na hinatid din siya ni Tatay Henry sa sakayan ng taxi. Ang nakausap niya din daw ito nakarang araw at inabutan niya pa daw ito ng paboritong puto at palabok. Habang inaabot niya, tinawag daw siya ng isang kawork namin. Paglingon niya ulit kay Tatay Henry ay nawala daw ito. Kap, namatay pala si Tatay Henry di dahil sa bato niya, kundi dahil daw may pumutok na ugat sa ulo nito at di na naagapan sa ospital. At yun ang dahilan ng pagpanaw niya. Simula noon, walang araw na hindi nagpaparamdam si Tatay Henry. Minsan, bigla na lang may dadaan sa likod mo. May nagwawali sa hallway at kung ano-ano pa. Hindi nagtagal, parang nasanay na din ang lahat. Pero hindi pa rin maiiwasan ang kilabot niyang mararamdaman mo, Cap Carl. Pero sana malagay na sa katahimikan si Tatay Henry. Ulit po, ako si Mitch mula sa Tondo at ito ang horror story ko.